Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Trust and Performance Rating ni PBBM tumaas. Ratings ni VP Sara bumaba ayon sa Okta Research. Kongresistang nakuha ng nanonood ng isabong habang nasa session lumantad na. EDSA rehabilitation posibleng maurong pa sa taong 2027 ayon sa DPWH. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, tumaas ang Trust and Performance Ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ikalawang quarter ng 2025 habang bumaba ang ratings ni Vice President Sara Duterte base sa pinakahuling Okta Research Survey. Sa tugon ng masa survey na isinagawa mula July 12 hanggang 17, nakatanggap ng 64% na trust rating ang Pangulo, mas mataas ng 4% kumpara sa nagdaang resulta. Tumaas din ng 3 puntos ang kanyang performance rating at ngayon nasa 62%. Binasag nito ang downward trend sa ratings ng Pangulo mula noong 4th quarter ng 2024 at siya ang nakatanggap ng pinakamataas na rating sa mga opisyal na sinurvey ngayong quarter. Samantala bumaba ng 4 na puntos at ngayon 54% na lang ang trust rating ni VP Sara habang nabawasan ng 6% at ngayon nasa 50% ang natamo nitong performance rating. Bumaba rin ng 4 na puntos ang ratings ni re-elected Senate President Cheese Escudero na ngayon nasa 51%, habang umakyat ng 3 puntos si House Speaker Martin Romualdez na may 57%. Inamin ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na siya ang kongresistang nakuhanan ng litrato at video na nanonood ng isabong habang nasa sesyon sa Kamara. Paglilinaw niya, hindi siya naglalaro at pinanood lamang umano niya ang video na ipinadala sa kanya. Hindi umano siya nagsasabong at wala rin siyang online money transfer na ginagamit para sa isabo. Noong Lunes nang nag-viral sa social media ang mga larawang kita ang isang kongresista na hawak ang kanyang cellphone at nanonood ng isabong sa kasagsagan ng botohan para sa House Speaker. Humingi na ng dispensa si Briones habang hinikayat ng ilang mga mababatas na imbestigahan ng insidente. Posible pang maurong sa taong 2027 ang rehabilitasyon ng EDSA na nakatakdasa ng simulan noong Hunyo ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa post-SONA Forum, sinabi ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na hinihintay na lamang ng DPWH ang go signal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ahensya para ipatupad ang rekomendasyong gumamit ng non-conventional construction technology para maisakatuparan ng EDSA RIHA, gaya ng time and motion process kung saan isang layer ang ipapatong sa ibabaw ng surface ng EDSA. Hindi na umano posibleng masimulan ito ngayong taon dahil sa maulang panahon. Gayon din sa susunod na taon dahil sa pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit. Matatandaang ipinasuspinde ng Pangulo ang rehabilitasyon para mabigyan ng sapat na panahon na mapag-aralan ang iba pang teknolohiyang maaaring gamitin para mapaigsi ang proyekto sa 6 na buwan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.